Sa bawat dilim, may kwentong nag-aabang, mga karanasang totoo man o hindi, hatid ay aral, takot at misteryo. Ito ang PLTV, kwentong kababalaghan. This old house in the subdivision is giving me chills. There's something not right about it. Sa dulo ng isang tahimik na subdivision, may nakatayong lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Hindi ito tulad ng ibang abandonadong bahay na unti-unting gumuguho. Matibay pa ang pader nito, buo pa ang bubong, at kahit ang gate ay nakasara pa rin na parang may nagbabantay. Ngunit sa kabila ng itsura nito, walang gustong lumapit, lalo na pagsapit ng gabi. Noong una, ordinaryo lamang ang bahay na iyon. Ayon sa mga matatandang residente, isa raw itong masayang tahanan ng isang pamilyang sabay-sabay lumipat noong bagong gawa pa ang subdivision. Tahimik ang ama, mapagmahal ang ina at may dalawa silang anak. Ngunit matapos ang ilang taon, unti-unti itong nagbago at lahat nagsimula ang mga bulong-bulungan nang mapansin ng mga kapitbahay na palaging may nagsisigawan sa loob ng bahay. Tuwing hating gabi, minsan iyakan, minsan galit na boses ng lalaki, at kung minsan naman ay katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa ingay. Hanggang isang araw, bigla na lamang umalis ang buong pamilya. Walang paalam, walang iniwang gamit at walang nagtanong kung bakit. Lumipas ang mga taon at ang bahay na tuluyan ng tinawag ng mga tao na bahay na wag nang lapitan. Kapag may bagong residente sa subdivision, lagi itong tinuturo ng guard sabay paalala, huwag kang lalapit diyan, lalo na paggabi. Isang gabi, may isang lalaki na bagong lipat sa subdivision. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng multo. Para sa kanya, lahat ay gawa-gawa lamang ng takot ng tao dahil kulang siya sa pera at mura ang bentahan na pagdesisyonan niyang bilhin ang lumang bahay. Unang gabi pa lang, naramdam na niya ang kakaiba. Malamig ang hangin kahit sarado ang mga bintana. Ang tunog ng kanyang yapak ay parang may kasabay kahit mag-isa lang siya. Ngunit binaliwala niya ito. Pagsapit na ikatlong gabi, nagsimula ng mga pangyayari. Habang natutulog siya sa sala, bigla siyang nagising sa tunog ng mabagal na pagkatok mula sa dingding. Tok, tok, tok. Parang may kumakatok mula sa kabilang panig ng pader. Nang buksan niya ang ilaw, tumigil ang tunog. Kinabukasan, napansin niya ang mga bakas ng paa sa sahig. Maliliit, parang paa ng bata, nabasa kahit walang tubig sa loob ng bahay. Doon na siya kinabahan pero pinilit pa rin manatili. Isang gabi, habang nasa kwarto siya, bigla siyang narinig ang boses ng isang babae na umiiyak sa kusina. Daan-daan siyang lumabas, nanginginig ang kamay habang hawak ang cellphone na nagsisilbing ilaw. Ngunit pagdating niya sa kusina, walang tao. Tanging isang salamin ang nakita niyang may nakasulat gamit ang tila daliring basa na dugo. Umalis ka. Hindi siya agad nangalis, parang may pumipigil sa kanya. Sa bawat gabi, palala ng palala ang nangyayari. Mga pintong kusang bumubukas, mga ilaw na patay sindi, at mga bulong na paulit-ulit niyang naririnig. Kasama ka na. Hanggang isang gabi, nakita niya sa panaginip ang buong katotohanan. Ang pamilya na dating nakatira roon ay hindi umalis. Pinatay sila, ang ama dahil sa galit at inggit, at pinatay ang asawa at mga anak bago tuluyang magpakamatay sa loob ng bahay. Hindi sila napansin agad at ang sakit, galit, takot nila ay nananatili sa loob ng mga pader. Sumigaw at sa harap niya nakatayo ang anino ng isang babae, hawak ang dalawang bata, walang mukha, ngunit ramdam niya ang matinding lungkot. Kinabukasan, nakita ng mga guard at kapitbahay na bukas ang gate ng lumang bahay. Nandoon ang lalaki, buhay ngunit tulala, at paulit-ulit na sinasabi, hindi lahat ng bahay ay para tirahan, may bahay na para sa mga kaluluwa. Mula noon, tuluyan nang isinara ang bahay. Hindi na ito ibinenta, hindi na pinaupahan, at hanggang ngayon, kapag
Napapadaan ka roon sa gabi, may makikita kang ilaw sa bintana kahit walang kuryente at may maririnig kang mahinang bulong, may nakakaalala pa rin sa amin. Ang aral ng kwento, hindi lahat ng bagay na mura o madaling makuha ay ligtas. May mga lugar na may dalang kwento ng sakit at kasamaan. At higit sa lahat, huwag maliitin ang mga babala dahil minsan ang hindi natin paniniwala ang nagbubukas ng pinto sa kapahamakan.